Inggitan nga ba ang naging dahilan kung bakit nag-away ngayon si Ansing tsaka si JJ? Nagsumbatan, humantong na pinapaalisan ni JJ si Ansing sa pamamahay niya. Bago natin pagpatuloy ng ating pag-usapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. So, alam naman natin mga ka-idol, ang point ni JJ, kasi mga ka-idol sa kanilang sagupaan, humantong na nakapagsalita si JJ, mismo kay Ansing na umalis na doon sa pamamahay nila. Pati yung asawa, dapat umalis na sila sa pamamahay ng kanilang magulang. Bago natin ipagpatuloy mga ka-idol, atin po napakinggan yung ang sinabi ni Ansing po mga ka-idol. Kapatid niya ako. At karapatan niyang pagpalay sa akin. Yung ang magulang ko, sabi niya nung buhay pa dito katitira kasi may mga bahay na sila. Hindi ko sukat akalain na sila ng ganyan sa akin. Pag Sinabi ko kasi sa kanya ngayon, sabi ko, Kuya JJ, tapang-tapang niya noon na magsalita sa akin. Ngayon nandiyan ka, tamimi siya. Gusto kong makarap dito pero ayaw kong So ayun mga ka-idol, ang nangyari sa ngayon, hindi pa nga nag-isang linggo mga ka-idol. One day pa nga na after katapos ng blessing ng bahay ni Oliver, nag-away na magkakapatid. Paano sila makatulong kay Oliver? Nagsasagupaan na. Kawawa dito si Oliver. Tama? Kasi ang iniisip nila lagi sa kapakanan nila. Ang nangyari ngayon, pinapaalisan ni JJ si Ansing sa pamamahay kung saan si Ansing nakatira. Sabi naman ni Ansing, saan kami titira? Wala kaming bahay. Kasi ang inaano ni JJ na yung kung saan nakatira si Ansing, bahay po niya ng kanilang mga magulang. Siguro doon sinusukat ni JJ na gumawa ng paraan ng asawa ni Ansing na makahanap sila ng sariling bahay. Hindi yung bahay ng kanilang magulang. Sabi naman ni Ansing, wala naman titira dito kung hindi ako titira dito. Kasi lahat naman sila may sariling bahay, punto por punto. Ayon po yan kay Ansing. Kaya doon po sila mga ka-idol, naway ng iba na kapag sabi nag-inggitan na, awayan na, bago pa nga lang, turnover ng bahay ng ni Oliver, nagbabangayan na. Paano sila magkaroon ng koordinasyon? Hindi pa nga nakapirma ng kontrata. Diba? Hindi pa sila nakapirma ng kontrata, ang away na. Diba, paano mapipirmahan ni Ansing yung kanyang mga kapatid? Even dalawa nila JJ na magkakatabi lang ni Oliver, hindi nagkakaintindihan. Paano mapipirmahan ng kontrata? Sino kaya magwawagi doon sa kanila? Please comment section below mga Karadis Frankie. Diba? Yung ganun lang point mga ka-idol. It means, sila? Yung sarili lang nilang ang iniisip nila. Hindi nila iniisip yung magiging kapakanan, magiging sitwasyon ni Oliver punto por punto. Kasi kung kay Oliver ang kanilang priority, magiging sitwasyon ni Oliver, hindi ganun pang ugali. Saan kumuha ng hugot si JJ kung bakit ganun ka-impact, galit siya kay Ansing? Inggit ba? Kasi nangyayari po ngayon mga ka-idol, nagsusumbatan na po ang bawat isa. Alam naman natin si Oliver walang pakialam kung anong nangyayari sa kanyang paligid. Alright? Magpasalamat ng siblings ni Oliver, yung mga kapatid, na may taong tumulong, ginawa ng bahay si Oliver. Ang sa inyo ng pag-aalaga, bakit kailangan pa ng awayan? Kailangan pa ng inggitan. Lahat naman kayo naka-receive ng mga blessings mula sa mga sponsors ni Daddy Frankie. Tama po ba? Ganun lang po doon. Ngayon, huwag na mapatibahin ni Oliver. Bibigyan nyo pa ng kahulugan. Huwag naman, wala sino man aangkin sa bahay ni Oliver, kundi si Oliver lang. Ang ano lang ni Daddy Frankie sa kontrata na yon, para walang habol ang isa't isa.
para maiwasan yung gulo. Kasi di ba simula ngayon, di ba, hindi pa nakapira, magulo na. Kasi ang iniisip ni JJ, baka balang araw, the end of the year, mga ilang buwan, baka ang kinil ni Ansing ang bahay ni Oliver. Yun lang po dun yung point. Pero ang sabi naman ni Ansing, hindi. Kasi may pamamahay sila at ito'y kay Oliver lang. Doon lang siya daw, pupunta lang daw siya doon kung ano-ano ang dapat gawin alang-alang kakaayos kay Oliver. Yun ang sabi. Alam naman natin mga kaidol, sabi nga diba, plastic yan. Hindi yan totoo. Ganon si Ansing kasi ganon talaga si Ansing, babla whatsoever. Ganon lang po dun mga kaidol. Po ang nangyayari po ngayon kung bakit away si Ansing tsaka si JJ punto por punto. Dahil po ba ito sa bahay ni Oliver? Please comment section below. Sabi pa nga ng karamihan, hindi sila niniwala sa mga sinasabi ni Ansing. Sabi pa nga ng iba, best actress talaga. Pinikot-ikot ng si Daddy Frankie ni Ansing. Sabi pa nga dito, bravo Ansing, best actress ka at magaling gumawa ng kwento. Nakasulat sa tips ni Ansing, tama na ang palusot. Ganon lang po doon mga ka-idol. Sana magtulungan na lang po sila alang-alang kay Oliver. Hino ganitong way, mag-aaway-away sila. Oo. Ano kaya masasabi ni Daddy Frankie sa gantong sitwasyon sa kanilang dalawa? Baka sabihin ni Daddy, anong klaseng pamilya to? Di ba? Sabi pa nga dito, huwag muna yan. Pag-aksahan ng panahon, si Ansing, Daddy Frankie, may stress ka lang dyan. Sabi nga matalino si Ansing. Best actress at Ansing, mga sponsor mag-isip-isip na rin daw. Si Tatang di ko mabilang kung ilang balik nakikimaritis. Nakikimaritis daw mga ka-idol. Pabalik-balik si Tatang. So ganun po ang point ng ating mga viewers, mga ka-idol. Kasi alam naman natin, noon simulat sa pula, nang nakilala ni Daddy Frankie si Ansing, marami talaga mga supporters si Daddy Frankie na ayaw kay Ansing talaga dahil sa pinapakitang ugali. Tapos daw ngayon, nagbabait-baitan si Ansing. Ang sinasabi dito, marami nagko-comment dito mga ka-Daddy Frankie. Si Ansing daw ay best in actress. Again, sa mga kapatid, dapat masaya kayo sa bawat isa lalo kung bumubuti ang buhay. Totoo po, dapat lalong maging masaya kayo. Dahil may taong tumulong sa iyong kapatid, huwag na kayo mag-away-away. Anong purposes po ninyo? Ang lahat ng bagay pwede mahanap yan sa ibang lugar. Pero ang buhay ng tao, isa lang. However, kung mamatay si Oliver, may mahanap pa ba kayo sa ibang lugar na ibang Oliver na pwede nyo kunin? Wala na po mga kaidol. Wala na. Sagway. Pinapahalagahan nyo si Oliver. Kasi magpasalamat na lang kayo. Nandyan si Daddy Frankie. Ganun lang po dun. Kaya sa mga kapatid ni Oliver, huwag nyong bigyan ng masamang kahulugan kung anong papirmahan na kontrata. Hindi naman ibig sabihin na nakukunin ni Daddy Frankie ang bahay. Hindi naman ibig sabihin na kukunin yung lupa ninyo. Ang point lang ni Daddy Frankie na hindi magkagulang ang mga magkapatid ni Oliver. Baka mag-away-away bandang huli. Ay dito nga, hindi pa nga katatapos nga lang nag-away na Daddy Frankie. Ganun lang po nito doon mga ka-idol. Sabi pa nga dito, galing mag-artista si Ansing talaga pagkaharap niya si Daddy Frankie. Sabi pa nga dito may mga ka-idol, Daddy stress Kung ako sa'yo Daddy Frankie, umalis ka na dyan, ma-stress ka lang yan. Pumunta ka sa pamilya ni Ate Nida, sasaya ka doon. God bless po. Ayun na nga po mga ka-idol, na ayaw na talaga nila na pumunta si Daddy Frankie sa pamamahay nila Oliver. Kasi si Oliver si Daddy Frankie na stress, lalo si Ansing ang kasama. Kasi puro problema ang kinikwento. Ganun lang po dun mga ka-idol. Sabi pa nga dito ng mga karamihan mga ka-idol, sa nakikita ko yung bahay ni Oliver at pagbibigay ng tulong kay Ansing ay pagmumula ng away ng mga magkakapatid na yan dyan sa nasisiklab at hindi naman mamawala ang inggitan, nakikita ko na. Diba? Pag hindi na lagi yan papapuntahan Team Daddy Frank at wala ng ayuda, lagi dyan sila ulit magkakaproblema. Pati si Oliver madadamay. Sana ang gamot ni Oliver ituro na sa kanya kung paano alin ang inumin para matuto na siya sa sarili niya.
according sa mga sponsor, sa mga supporters ni Daddy Frankie. Sana gano'n na lang siya na lang ang iinom. Siya na lang siya na lang magluluto sa kanyang kakainin kung alam niya na. Huwag na iasa kay Ansing. Kasi sabi pa nga na kung iasa kay Ansing, dagdag gastos. Alright? Dagdag gastos. Instead na ang isang pamaybagi alam ko hindi niyo papabayaan si Oliver. Marami magbibigay ng mga ismo sa pagkain. Pero sabi nila, dagdag gastos lang yan kapag si Ansing ang mag-aalaga. So sabi nga, wala naman po yung problema. Sabi pa nga, yung isang spam, instead na 3 meal ang ulam ni Oliver, isang ulaman na lang. Dahil kinuha na raw ni Ansing. Ganun na lang po dun mga ka-idol. Siguro isa rin po yan. O kung nagsiselos man si Gigi, alternate lang sila ni Ansing. Mag-alaga kay Oliver. Ganun na lang po dun. Lalong-lalo na may grocery. So yage. Siguro baka sabihin ni JJ, itik. Ako, si Ansing na may groceries, ako wala. Di ba? Doon na pumasok na yung inggit, yung selos, punto por punto. Hindi yan maiwasan ng tao. Kahit hindi sabihin, pero yung feeling, naku, na malaom-laom. Sabi pa nga dito, sobrang talino ni Ansing, pati si Daddy Frankie na paiikot, ang utak dinaan lang sa paiyak-iyak, mas mapektibo yan. Iyak niya, dinadahilan lagi si Oliver, kesyo alagaan niya si Oliver. Baka balabla, ambot sa emo, lubot, magkaiba sinabi ng bibig mo si Ansing, at laman ng puso mo. May motibo puso mo, bibig mo, mabulaklak ang lumalabas. Para makulha lang ang gusto mo, lalo sa mga sponsor. And of course, sa mga nandyan, so alam naman natin mga ka-idol, na hanggang sa ngayon, marami pa rin naiinis kay Ansing. Lalong-lalo na doon na labas-pasok na sa bahay ni Oliver. Gusto nga nila na bawal, kahit tingin lang, bawal si Ansing tumingin sa pamahay ni Oliver. Paano tingin ni kapitbahay sila? Lagyan ng bakod. Sino mag-aalaga kay Oliver? Diba? According pa dito ng iba, iwan mo na po yung pamilyang yan, Daddy Frankie, nakaka-stress na po. Lipat ka na lang po muna sa mga taong mas nangangailangan ng tulong. Pagpalain ka po sana ng Diyos. Ganun lang po dun mga kaidol. Kasi sabi pa nga ni Daddy Frankie, yung away niyo, wala akong pakialam po dun. Ang akin lang abot kay Oliver. Na maging maayos sila, magtulungan sila. Paano magtulungan ngayon, Daddy Frankie? Nag-aaway na nga. Nag-aaway na po itong mga ka-Daddy Frankie. Salamat na tapos na rin ang blessing ni Oliver. Natapos yung blessing ni Oliver, pero yung inggit ng isa't isang kapatid ni Oliver hindi pa rin tapos. Dapat house blessing tapos na. Tapos na yung inggitan, at lahat-lahat tapos na. Bakit yung mga plano, yung mga nasa isipan, yung mga kapatid ni Oliver parang di pa tapos? Ayun po yung katanungan ni Kuya SMB. Kung may mga idea, please comment section below. Daan-daan lang, lalaki, kapitbahay ni Ansing, nakikimarites. Oo nga. Oo, syempre Nga sa ngayon, hindi lang babae. Pati lalaki, marites na rin. Naku, Ansing, tama na, nakakasawa ka na, ikaw talaga ang may problema. Sabi pa dito. Sabi pa nga dito, baka gusto niya Ansing gawan siya ng bahay. Kaya sinabi niya kay Daddy Frankie nagpapaawa. Ay mas maraming deserving na mas tulungan ni Daddy Frankie. Kasi may bahay naman para sa akin. Total, kung walang inggit na nangyayari sa magkakapatid, umiiral yung pagmamahal, hayaan na lang for me. Hayaan na lang si Ansing tumira sa pamamahay ng magulang nila. Alright? Sa pamamahay ng magulang nila. Mas malaking impact po yun para makatulong kay Oliver. Kung ang kanilang pinairal yung pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid. Ang problema kasi, pinairal nila yung selos, inggit. Lalo-lalo na daw ngayon na may nagawa ng bahay si Oliver. Grabe na yung panggigigil ni JJ asawa ni Ansing. Parang gusto na daw lamunin. Sabi pa nga dito, nanay ko, sabi pa nga dito, naku, Sing, lubayan mo na yung
Lubayan na yung kakagainan mo. Na-stress lalo si Daddy Frankie. Pwede piece of advice lang ang sabihin ni Daddy Frankie, huwag kang umalis ansing dahil karapatan mo yang bilang isa sa mga anak. Lalo kung wala naman kayong titirhan. Tama. Dapat makaintindi sila, JJ. God bless, pray always. Yun po sana. Kasi however, kung umalis si Ansing, saan sila titira? Ganun lang po doon. Total, may karapatan din naman at siguro si Ansing sa pamahay na yun. Total, nakatulong din pag-renovate sa bahay na yan. Pag-ayos ng bahay na yun, bakit hindi pwede matumira? Siguro, mga ka-idol, dahil sa asawa nga ni Ansing, kasi parang siguro nakikita ng mga kapatid ni Ansing na lahat ng mga pangangailangan, pati pangangailangan ng bata, inaasa na lang ng asawa ni Ansing sa kay Ansing. Wala lang ginagawang hakbang. Yun ang siguro ang gusto nung maipahiwatig ng mga kapatid ni Ansing kay JJ na gumawa naman ng idea, gumawa ng paraan naman na yung asawa yung mag-provide kung anong mga pangangailangan nila punto por punto. Hindi daw pati yung kapatid nila ang pinoproblema. Si Tines Ansing stress na stress. Ganun po yung point nila. Concerned po sila kay Ansing. Why naiinis ang mga kapatid ni Oliver kay sa asawa ni JJ, sa asawa ni Ansing dahil nga may pagkatamad din minsan. Ganun po mga ka-idol. Kasi kung masinop yan, kung masipag yan, kung madiskarte yan, hindi ganyang buhay ang matatamasa ni Ansing. Kasi ang nangyayari po, sabi pa nga ng kapatid ni Oliver, umaasa lang daw yung asawa ni Ansing, si Louie, kay Ansing sa lahat. Kung hindi daw pilitin magtrabaho, hindi magtatrabaho. Ganun po mga ka-idol. Umayos si Ansing, huwag tayo magtakong ganyang hitsura ng Ansing. Ganun na talaga kahit ibalot pa yan ng plastic, makikita mo pa rin ang hitsura ng Ansing. Kasi yung nireklamo, hindi naman nireklamo ng mga kapatid ay yung pagtira niya doon. Kasi yung asawa nga ni Ansing walang diskarte. Walang diskarte. Paano niya mabuhay yung kanyang pamilya na hindi nakakadistroso sa ibang tao. Kasi unang-una, hindi ganyan pang-uugali ipapakita ni Ansing sa kay Daddy Frankie kung tultul, kung matino ang asawa ni Ansing. Diba? Diba kung ating napansin, ang laging sinasabi ni Ansing sa kanyang bunganga, ikakaganda at ikakaayos ng kanyang mga anak. Bakit? Wala bang plano ang iyong asawa na ikakaayos at ikakaganda sa inyong mga anak? Ganun na lang po doon ng mga Kararis Frankie yung point ni Kuya SMB. Inaasa na lang kay Ansing ang kanyang obligasyon. Gumawa ka rin ng asawa ni Ansing, gumawa ka rin ng hakbang. Na para walang masabi din yung pamilya ni Ansing sa'yo. Why nakakaganya si JJ kasi pinapakita mo na tamad ka. Ganun lang po doon. Wala akong kinakampihan dito mga ka-idol. Yun ang point ko, yun ang nakikita kong imahe sa kwento kung bakit ganun katindi ang galit ni JJ kay Ansing. Tapos si Ansing ganun katindi sa galit kay JJ dahil dinidipinsahan niya ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya. Ganun po ang nangyayari, ganun ang naging cycle ngayon. At between sa dalawa na yan, sa nagbabangayan na yan. Tama ba ako? So ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB. Kasi parang nandun na yung point, pumasok na po doon yung selusan, inggit. Lalong-lalo na nagkaroon ng bahay si Oliver na alam naman natin na lagi nandun si Ansing. Diba? Lalong-lalo nagsabi, uy, yung main TV. Anong sabi ni Ansing? Excited nga kami, Daddy Frankie. Pat kami ng aking mga anak. Agay, nawala-ulaw talaga. Ganon po dun mga idol. Hindi man ibig sabihin pinagraramot. Ay yung feelings din ng iba ng mga kapatid. So to isang point lang naman po doon, hindi naunawaan ng ibang kapatid. Ang point ni Daddy Frankie, lahat naman sila magkakapatid, welcome naman pumasok sa bahay ni Oliver. Ang ano lang po dyan, kasi si Ansing lang laging available. Why lagi si Ansing nasa loob ng bahay ni Oliver?
Magtaka na lang po tayo kung sa kama ni Oliver si Ansing nakahiga at si Oliver doon sa sopa. Big question na po yun. Sabi pa nga dito, may sariling bahay naman si JJ, dapat ipabahay na lang niya kay Ansing, alang-alang sa mga anak niya. Masakit din ang damdamin pag ganyan, papalayasin ka, lalong kapatid kayo. According to Golden Honey USA. Sa totoo lang, lahat ng tinutulungan ni Daddy Frankie ay buong team, ito ang lang pamilya masyadong magulo. Totoo po yun. Matotoo po yun. Huwag na po tayo magtaka kung bakit humantong si Oliver ng ganun. Ganun kalala din ang kanyang problema. Kinulong na lang, pinabayaan na lang. Di ba? Kahit nga ngayon, di ba, magulo. Huwag na po tayo magtaka. Sabi pa nga dito, Ansing, matakot ka sa karma. Baka if bumalik sa'yo ay di lang tripling kamalasan, kaya di ka umaasenso. Mahilig ka mang-agaw ng DU pagmamayari. Like yung house na tinitirhan mo. Ganun lang po doon. At saka Ansing, wag mong ipalabas sa labas ng bahay ninyo. Bahay mo yan. Kasi lahat ng tinitirhan mo dyan, kahit nakapag-renovate ka man dyan, kahit anong nagawa mo dyan, wala. Bahay nyo talaga yan ng magkakapatid. Hindi bahay mo lang. Siguro isa din yan po naging dahilan. Kasi pinapalabas ni Ansing bahay niya. Okay? And then, nakakainis lang talaga yung si Ansing. Nagtatagal, yan, inggit na naman Matsing. Ayoko na panoorin. Daddy Frank, dahil kay Oliver. JJ talagang dapat panoorin. And of course, sa mga itaga mo sa bato, sinabi ko pag wala si Oliver, pabayaan niya yan. At magbalik dati si Oliver pag wala na makukuha kay Oliver. Totoo, yun din po ang aking na however, kung hindi si Daddy Frankie mag-focus na sa kanyang mga plano na mag-extend siya sa Visayas at Mindanao sa pagtulong na medyo wala na siyang time na bumisita kay Oliver. Ang bibisita na lang kay Oliver yung mga team Daddy Frankie to magbigay na gamot o follow-up check-up. Ano kaya ang mangyayari? Continue pa rin ba ang gamutan? Continue pa rin ba ang pag-aalaga ni Ansing? Lalong-lalo ngayon na hindi sila nagkakunawaan ni JJ. Si Ansing hindi nakasaklaw yan, Daddy Frankie. Huwag mo siyang stressin. Diyos ko, yung pumusik, puro kamalian ni Ansing. Nakikita-kita niyo namin namang si JJ ay may mali dito. Hindi ko rin gusto si Ansing, pero bigyan natin siya ng chance. Alright? And of course, sabi kong asayo, hayaan mo na sila mag-ayos. Mga may edad naman, matatanda naman yan sila. Wag problemahin ang hindi natin problema, di ba? May stress lang. Actually, sabi pa nila Daddy Frank, hindi naman siya naghimasok sa kanilang awayan. Ang point lang naman nila, na magkaayos, na magtulungan sila para kay Oliver. Yun lang naman ang purpose niya. Pero ang problema sa pamilya, hindi naman nangingalam si Daddy Frankie. And of course, ang masasabi ko lang yung subaybayin ang susunod na kabanata, buhay ni Ansing. Dapat magpagawa kayo sa sarili mo kasi ang bahay na yan ay para sa inyo lahat, magkakapatid. May tama din naman po yung nagsabi dito. Ang point ko lang naman data, hindi naman problema kung nakatira dun sa Ansing, mabuti nga may nakatira sa bahay, hindi masisira, di ba? Oo. Kahit isang kapatid, lagi sapat sana ang pinapalabas doon ni Ansing, hindi bahay niya. Bahay nila magkakapatid. Kahit siya pa nagpa-renovate niyan, nung kadalaga niya, nung maganda pa siya. Ganun lang po doon. Hindi niya sabihin na bahay niya. Bahay ninyong magkakapatid kasi bahay yan ng magulang mo. Ganun lang po doon ang punto. Plano ni Avatar Ansing para payagan siya na doon na tumirak bahay ni Oliver. Talino, sakim na si Avatar. Relate ako sa explanation mo, Daddy Frankie, ganyan po ako kaya di ko na painhabol sa lupa lang yan. Mas okay pa yung katahimikan. Tama ka, Daddy, sana nagtayo na lang silang sariling bahay lalim. Paano nga? Oo, nandun yung point tayo na yung babae walang karapatan, ganyan, dapat ang lalaki kunin yung babae. Dahil obligasyon talaga ng lalaki na
kapag magbuo ng bahay, siya talaga ang kakain ng gusto. Kasi ang inaano lang dito, hindi naman problema daw sa magkakapatid kung nakikita nila asawa ni Ansing, nagpupursigi din. Problema wala eh. Concerned sila kay Ansing. Pero yung asawa, hindi concerned kay Ansing. Parang pinapoint dito nila sa aking na pinapaubaya ng lahat-lahat kay Ansing. Kahit pagkain ng mga anak, kung walang-wala, kasi kay Ansing. Problema kay Ansing. Baon ng bata kay Ansing. Walang diskarte. Tsaka may bisyo pa itong mga ka-idol. Di ba? Walang success na mangyayari sa isang pamilya kung kung haluang ito ng bisyo. Mabisyo, sugarol ang asawa ni Ansing. Wag na po tayo magtaka. Ewan ko baka si Ansing sugarol din ata. Just lang, di ko sure. Ganun lang po dun mga kaid. Why yung kanyang buhay, ganyan lang, umiikot ng ganyan. Instead na ibilis ng pagkain, instead ibili ng vitamins, instead na ibili pangailangan ng bata, hindi. Kasi natalo sa tunghits. Natalo sa bulang. Di ba? Yung ganung punto ni Kuya SMB. Well, siguro isa rin po yung naging dahilan kung bakit galit ang mga kapatid kay Ansing dahil dinidipinsahan ni Ansing ang kanyang asawa. Kahit alam ni Ansing na mali. Siyempre, mahal niya yun eh. Ganon lang po dun yung point ni Kuya SMB. Why nakakaganyan siguro si JJ dahil ang asawa ni Ansing walang pakialam sa kanilang pamilya. At ito'y alam na naghihirap na sila Ansing, umiirap pa rin yung bisyo. Punto por punto. Siguro isa-isa rin po yan. Baka balang araw yung bahay na yan, iba na nakatira. Baka ibenta na. Ganun lang po dun. Kaya aabangan natin sa susunod na kabanata sa episode 39.9. Di ba mga ka-idol? Hindi ito sa kanilang awayan, bangayan, selosan, inggitan. Hindi ito makakatulong ni kakayos kay Oliver. Dahil pinapairaw nila ang kanilang kasakiman. Ganun lang po dun mga ka-idol. Sariling kapakanan lang ang iniisip nila. Hindi yung kapakanan ni kakaayos ng kanyang kapatid. Ganun lang po doon. Kung halimbawa yung kontrata, kung positibo ang isipan ni Ansing, nikakatulong sa kanyang kapatid, ipirma siya agad. Walang paligoy-ligoy pa. Kailangan pa pag-aantay. Wala na. Wala pirma. Ganun. Bakit? Doon siya nagbasa sa kanyang mga kapatid. Ganun lang po doon. Lalong-lalong ngayon nag-aaway. Malabo na mangyari. Sana permahan. Sana perma alang-alang kay Oliver. Anyway, sa mga bagong pasok, salamat. And of course, magkaisa magtulungan para maging sulit po dito kay Daddy's Frankie Community sa tulong po ninyo. Basta nasa katwiran ka at nasa tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay tayong lahat. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe to YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ingat lagi. I love you all. Bye-bye.